Magandang tanghali sa lahat. Ngayon ang ating ikapitong linggong talakayan para sa asignaturang Araling Panlipunan ni Kasyam na Baitang. Bago natin tatalakayan ang paksa ay babasahin ko muna sa inyo ang mga sumusunod na layunin. So unang layunin, natutukoy ang mga layunin ng patakarang pananalapi. Ikalawa, nabibigyang halaga ang mga kabutihang dala ng patakarang pananalapi sa lipunan maging sa ekonomiya. At ang huli, nasusuri ang layunin at pamamaraan ng patakarang pananalapi. Ang ating paksa para sa linggong ito ay ang patakarang pananalapi. Ang salapi ay perang papel na ginagamit bilang pamalit sa produkto o serbisyo. Kung nais mong kumain ng tinapay, halimbawa, mangangailangan ka ng salapi upang mabili ito. Sa gayon, ang pera ay instrumento na tanggap ng nagbibili at mamimili bilang kapalit ng produkto o serbisyo o medium of exchange. Maliban sa gamit na pagbili, ito rin ay tinuturing bilang isang unit of account. Ang halaga ng tinapay ay naitatakda dahil na rin sa salaping ginagamit bilang panukat sa presyo ng isang produkto. Ang isang piraso halimbawa ng pandesal ay masasabing peso dahil sa pagtatakda dito ng nagbibili na tinanggap naman ng mamimili. Kaya sa 10 piso, mayroong 10 piraso ng pandesal na maaring mabili. At ang panghuli, ang salapi ay mayroong store of value na maaaring gamitin sa ibang panahon. Ang ilang bahagi ng kinita mula sa pagtatrabaho ay maaaring itabi at gamitin sa ibang pagkakataon dahil ang halaga nito ay hindi nagbabago, maliban sa epekto ng inflasyon sa mga presyo ng bilihin o case on fair. Ang salapi ay mahalagang bahagi ng buhay ng tao, ngunit ang pangangasiwa rito ay isang malaking hamon sa lahat ng bansa. Ang dami ng salapi sa sirkulasyon ay maaring magdulot ng kasaganaan o suliranin sa mga mamamayan. Dahil dito, ang pag-iingat at matalinong pamamahala ay kinakailangan upang masiguro na ang bilang ng salapi sa ekonomiya ay magiging kasangkapan upang mapanatili ang kaayusan. Ang konsepto ng patakarang pananalapi ang pamahalaan sa pamamagitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagtatakda ng mga pamamaraan upang masigurong matatag ang ekonomiya, higit ang pangkalahatang presyo. Ito ay bilang katiyakan na ang mamamayan ay patuloy na magkakaroon ng kakayahan na makabili at matugunan ang mga pangangailangan gamit ang kanilang kinita mula sa pagtatrabaho. Ito ay may isang pagkakataon na may sulong ang kalagayang pang-ekonomiya at makapagbukas ng mas maraming oportunidad sa mamamayan bunsod ng matatag na pamamahala sa pananalapi ng bansa. Ang patakaran sa pananalapi ay isang sistemang pinairal ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas upang makontrol ang supply ng salapi sa sirkulasyon. Kaugnay nito, ang BSP ay maaaring magpatupad ng expansionary money policy at contractionary money policy. Kapag ang layunin ng pamahalaan ay mahikayat ang mga negosyante na palakihin pa o magbukas ng bagong negosyo, ipinatutupad nito ang expansionary money policy. Subalit kapag ang demand ay mas mabilis tumaas kaysa sa produksyon, tataas ang presyo. Upang maiwasan ang kondisyong ito, karaniwang magpapatupad ng contractionary money policy ang BSP upang mabawasan ang paggasta ng sambayanan at ng mga namumuhunan. Pag-impok at pamumuhunan. Sa aspekto ng pag-impok at pamumuhunan ayon sa modelo ng paikot na daloy, ang pag-impok ay kitang lumabas sa ekonomiya, samantalang ang pamumuhunan ang magbabalik nito sa paikot na daloy o case fair at oyster. Ang pamumuhunan ay nangangailangan ng sapat na salapi. Ang paggasta ay kinapapalooban ng pagbili ng mga kagamitan
mga salik ng produksyon at iba pa. Pangkaraniwan na ang mga namumuhunan ay gumagamit ng sariling salapi o puhunan na hiniram sa ibang tao sa bangko o sa ibang institusyon sa pananalapi. Ang pag-impok ay isang mahalagang indikasyon ng malusog na ekonomiya. Ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ay ahensya ng pamahalaan na naglalayo na mapataas ang pag-impok sa Pilipinas. Mga bumubuo sa sektor ng pananalipi. Una, mga institusyong bangko. Ito ang mga institusyong tumatanggap ng salapi mula sa mga tao, korporasyon, at pamahalaan bilang deposito. Sa pamamagitan ng interes o tobo, ang naghalagang inilagak ng mga tao o bilang deposito ay lumalago. Uri ng mga bangko. Una, commercial banks. Ito ang malalaking bangko dala ng kanilang malaking kapital. Ang commercial banks ay pinapayagang makapagbukas ng mga sangay saan mang panig ng kapuluan lalo na sa mga lugar na wala pang mga bangko. Ang commercial banks ay maaari ding tumanggap at magbigay ng letter of credit at iba pang instrumento ng kredito na malaki ang maitutulong sa patuloy na pag-unlad ng mga negosyo. Ang letter of credit ay isang dokumentong inisyu ng bangko na nagpapahintulot sa may-ari na tanggapin ang salapi na mula sa kanilang bangko sa ibang bansa. Ikalawa, thief bank. Mga di kalakihang bangko na kalimitang nagsisilbi sa mga maliliit na negosyante. Ang bahagi ng kanilang puhunan at depositong tinanggap ay pinautang nila, kalimitan sa mga maliliit na negosyante bilang pantustos ng mga ito sa kanilang mga negosyo. Ang thief banks ay pinapayagan ding magpautang sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng pagbili ng mga ito ng mga government securities. Ikatlo, rural banks. Ang rural banks o mga bangko na kalimitan ay matatagpuan sa mga lalawigang malayo sa Kalakhang, Maynila, ay tumutulong sa mga magsasaka, maliliit na negosyante at iba pang mga mamamayan sa kanayunan sa pamamagitan ng pagpapautang upang ang mga ito ay magkakaroon ng puhunan at mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Ikaapat, specialized government banks, mga bangkong pag-aari ng pamahalaan na itinatag upang tumugon sa mga tiyak na layunin ng pamahalaan. Una, Land Bank of the Philippines o LBP, itinatag sa pamamagitan ng Republic Act No. 3844 na sinusugan ng Republic Act No. 7907. Layunin ng LBP ang magkaloob ng pondo sa mga programang pansakahan. Tinutulungan din ito ang iba pang negosyante sa kanilang pangangailangan sa puhunan. Ikalawa, Development Bank of the Philippines o DBP, unang natatag noong taong 1946 upang matugunan ang pangangailangan ng bansa na makatayo mula sa mapanirang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pangunahing layunin ng DBP ay ang tustusan ang mga proyektong pangkaunlaran lalo na sa sektor ng agrikultura at industriya. Prioridad ng DBP ang mga small and medium scale industry. Malaking bahagi ng pondo ng pamahalaan ang nakadeposito sa bangkong ito. Ikatlo, Al-Mana, Islamic Investment Bank of the Philippines. Itinatag sa ilalim ng Republic Act No. 6848. Layunin ng bangkong ito na tulungan ang mga Pilipinong Muslim na magkaroon ng puhunan at mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Ang Al-Amana ay may 8 sangay. Ikalawa, mga institusyong di bangko. Maaring ituring na nasa ilalim ng institusyon ng pananalapi ang mga ito sapagkat tumatanggap sila ng kontribusyon mula sa mga kasapi, pinalalago ito at muling ibinabalik sa mga kasapi pagdating ng panahon upang ito ay mapakinabangan. Una, kooperatiba. Ang kooperatiba ay isang kapisanan na bumubuo o binubuo ng mga kasapi na may nagkakaisang panlipunan o pangkabuhayang layunin. Para sa maging ganap na lehitimo ang isang kooperatiba,
kailangan itong irehistro sa Cooperative Development Authority o CDE. Ikalawa, pawn shop o bahay sanglaan. Itinatag ito upang magpautang sa mga taong madalas mangailangan ng pera at walang paraan upang makalapit sa mga bangko. Ikatlo, pension funds o Government Service Insurance System o GSIS. Ito ang ahensyang nagbibigay ng siguro o life insurance sa mga kawaning nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan, mga korporasyong pag-ari at kontrolado ng gobyerno, at mga guro sa mga pampublikong paaralan. Kalawa, Social Security System o SSS ay ang ahensya ng gobyerno nagbibigay ng siguro sa mga kawani ng pribadong kumpanya at sa kanilang pamilya sa oras ng pangangailangan katulad ng kanyang pagkakasakit, pagkabalda, pagretiro, pagkamatay at pagdadalang tao kung ang kawani ay babae. Pangatlo, pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya at gobyerno o Pag-ibig Fund. Ang Pag-ibig Fund ay tinatag upang matulungan ang mga kasapi nito sa panahon ng kanilang pangangailangan, lalo na sa pabahay. Ang mga empleyado sa pamamahalaan, man o pribadong sektor ay kinakailangang maging kasapi rito. Ang mga taong may sariling negosyo at mga overseas Filipino workers o OFW ay maaring maging voluntaryong kasapi. Ikaapat, registered companies. Ang mga rehistradong kumpanya ay yaong mga kumpanyang nakarehistro sa Komisyon sa Panagot at Palitan o Securities and Exchange Commission o SEC matapos magsumiti ng basic at additional documentary requirements at magbayad ng filing fee. Magkaiba ang basic, additional requirements at filing fee sa pagpaparehistro ng stock at non-stock corporations at partnership. Ikalima, pre-need and pre-need companies ay may mga kumpanya o establishmento na rehistrado sa SEC na pinagkalooban ng nararapat na lisensya na mga lakal o mag-alok ng mga kontrata ng pre-need o pre-need plans. Paglilinaw at paalala, ang mga pre-need companies ay hindi nagbebenta ng sumusunod na siguro o insurance. Siguro sa buhay, life insurance, siguro sa napipintong aksidente, accident insurance, siguro para sa sakit, health insurance, siguro para sa sunog o fire, siguro para sa sasakyan, vehicle insurance, at mga kahalintulad na siguro. Ang mga siguro naman para sa sakit o mga health maintenance organizations ay nasa ilalim ng regulasyon ng Kagawaran ng Kalusugan o Department of Health. Ika-6, insurance company o kumpanya ng siguro. Ang insurance companies ay mga rehistradong korporasyon sa SEC at binigyan ng karapatan ng Komisyon ng Siguro o Insurance Commission na mga lakal ng negosyo ng siguro sa Pilipinas. Ikatlo, mga regulator. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas itinatag sa pamamagitan ng Republic Act No. 7653. Ang BSP ay tinalaga bilang Central Monetary Authority ng bansa. Ikalawa, ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Nasa ilalim ng Department of Finance, ang PDIC ay sangay sa pamahalaan sa nanaatasang magbigay proteksyon sa mga depositor at tumulong sa mapanatiling matatag ang sistemang pinansyal sa bansa. Maraming layunin ang PDIC. Ito ay ang sumusunod. Bilang taga-siguro ng deposito o deposit insurer. Una, pagbabayad ng nakasigurong deposito. Sakaling magsara ang isang bangko, dagli ang sinusuri ng PDIC ang mga record patungkol sa mga deposito pati na rin ang mga record ukol sa assets ng bangko upang may handa ang listahan ng mga insurance deposits sa nagsarang bangko. Ang PDIC ang nagbabayad ng claim for insurance deposits na hindi higit sa 500,000 bawat depositor. Ikalawa, assessment at collection. Ang assessment ay ang halagang binabayaran ng mga bangko upang masiguro ang kanilang deposit liabilities. Ibinibigay ng PDIC ang assessment na dapat bayaran ng bangko.
Ang PDEC din ang nangungulekta ng assessment mula sa mga bangko. Ang halaga ng assessment na kinukolekta ng PDEC ay katumbas sa 1/5 ng 1% ng kabuuang deposit liabilities ng bangko. Ikatlo, risk management. Ang PDEC ay may kapangyarihan na suriin ang mga bangko sa pahintulot ng Monetary Board ng BSP. Isinasagawa ng PDEC ang ganitong pagsusuri upang matiyak ang kalagayan ng bangko at makapagmungkahi ng karampatang lunas kung kinakailangan. Letter B, bilang receiver at liquidator ng nagsarang bangko. Una, namamahala ng nagsarang bangko. Ang PDEC ang itinalaga ng batas na maging receiver at liquidator ng nagsarang bangko. Ikalawa, nagpagbenta ng ari-arian ng nagsarang bangko o liquidation of assets of closed bank. Ang pagbebenta ng mga natirang ari-arian ng nagsarang bangko ay isinasagawa upang mabayaran ang mga pinagkakautangan o kreditor. Nito ayon sa pagkakasunod-sunod o preference of credit na isinasaad sa Civil Code. Ikatlo, Securities and Exchange Commission o SEC. Nasa ilalim ng DOF, ang SEC ang nagtatala o nagrirehistro sa mga kumpanya sa bansa. Ikaapat, Insurance Commission, IC, sa bisa ng Presidential Decree No. 63 na ipinatutupad noong Nobyembre 1972, ang IC itinatag bilang ahensya na mangangasiwa at namamatnubay sa negosyo ng pagsisiguro insurance business ayon sa itinalaga ng Insurance Code. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas bilang tagapangasiwa ng salapi, pautang at pagbabangko. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay itinatag upang mapangalagaan ang kabuuang ekonomiya ng bansa. Nagpapatupad ito ng mga estratehiya na masiguro upang iwasan ang mga suliraning pang-ekonomiya. Ang mga paraan na ginagamit ng BSP upang mapangasiwaan ang supply ng salapi na sirkulasyon ay ang sumusunod. So, estratehiya una, rediscounting function. Paraan, ang mga bangko ay nakahihiram na din ng pera sa BSP bilang pagdagdag sa kanilang reserba. Discount rate ang tawag sa interes na ipinapataw sa pag-utang ng bangko sa BSP kapag nais ng BSP na mabawasan ang salapi sa sirkulasyon. Itinaas nito ang discount rate. Sa ganitong sitwasyon, iiwas ang bangko na manghiram sa BSP at magtago ng mas malaking reserba na lamang kaya madagdaragan ang salapi ng ekonomiya. Ngunit kung nais ng BSP na maging masiglang ekonomiya, ibinababa nito ang interes ng pagpapautang sa mga bangko. Ikalawa, moral suasion. Sa paraang ito, hinikayat ng BSP ang mga bangko na gumawa at kumilos ayon sa layunin ng BSP. Ginagawa nito upang mapatatag ang kalagayang pananalapi ng bansa nang hindi gumagamit ng anumang patakaran. Ikatlo, open market operation. Ginagamit ng BSP ang securities upang pangasiwa ng dami ng salapi sa sirkulasyon. Bibili ang BSP kapag nais ito na magdagdag ng salapi sa sirkulasyon at magbebenta naman kapag nais magawas ng supply sa ekonomiya. Ang securities ay papel na kumakatawan sa mga asset ng bansa at nagsisilbing garantiya sa transaksyon na ito. Ikaapat, pagtatakda ng kinakailangang reserba. Bahagi ng operasyon ng mga bangko ang pagtatabi sa bahagi ng idinipositong pera sa kanila at mga nalabing bahagi ay maaaring ipautang upang lumago at kumita. Ang BSP ang nagtatakda ng reserbang itinatabi ng bangko na ginagamit upang makontrol ang dami ng perang lalabas at maaaring ipautang ng mga bangko. Kung ang layunin ng BSP ay magdagdag ng pera sa sirkulasyon, ibababa nito ang kinakailangang reserba ng mga bangko upang mas marami ang ipautang. Ang multiplier effect ay nasahang nakapagpapasigla na sa ekonomiya. Ngunit kung ang kinakailangan naman nabawasan ang sobrang dami ng salapi at maiwasan ang inflasyon, itinataas ng BSP ang mga kailangang reserba ng mga bangko. So yan ang estratehiya at paraan na ginamit ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas.
Doon nagtatapos ang ating paksa. Inaasahan ko na marami kayong mga natutunan at maraming salamat sa pakikinig.